Okay na. Roll. Roll. Okay. So ngayon ay nakaantabay tayo dito sa Senate at anytime ay inaasahan natin si Vice President Sara Duterte. Kinonfirm na ng kanyang abogado, yung lead counsel niya, na si Attorney Michael Poa, na indeed ay darating ang pangalawang Pangulo. Pero sinabi rin ni Vice President Duterte sa ating kapwa reporter na si Marisol Abduraman, nandito lamang siya para makipagpulong sa defense team at baka hindi siya dumalo sa mismong pagdinig ng Senate Impeachment Court na nakaschedule ng alas 2. So sa ngayon ay nakaantabay ang buong pwersa ng GMA News dito sa pagdating ni Vice President Duterte, at kanina ay nagpasabi rin itong si Attorney Poa na yung mga nagko-cover ng defense team ay kung maaari ay pumunta sa kanilang holding room para sa isang press conference. So inaasahan natin dito na kapag dumating na itong si Vice President Duterte ay didiretso siya doon sa holding room ng defense dito sa second floor ng Senado at nakaschedule yung press conference ng kanyang kampo. So again, confirmed by Attorney Poa na darating anytime itong si Vice President Duterte. She also confirmed that sa ating reporter na si Marisol Abduraman, and then nakahanda na yung defense team para sa isang press conference. So patuloy natin inaantabayanan ang pagdating ng Pangulo sa ikalawang araw ng Senate impeachment trial. O daldal lang ako. Ano date lang? Okay, dito na. Ibaba ko ito, kailangan ng video. Ay, ano ito? Rico, tingnan ko nito. Ang phone ko. Ha? Tingnan mo nito. Huwag mong itataas yan, ha? Ay, wala. Hi, Vice! VP, are you attending your trial, ma'am? Ma'am, are you prepared to slug it out? VP, Ma'am, are you prepared to slug it out? Ma'am! Rico, game. Okay na, okay na. Boss, aapin mo ano? Nakita na natin na dumating itong si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang mga bagot. If we can follow, pwede ba tayong pumaklas parang hindi na? Okay, so dito tayo. Dumating siya dito kasama ng kanyang mga abogado at sabi nga ni Attorney Poa ay makikipagpulong ang itong si Vice President Duterte sa kanyang mga abogado dito sa Senado mismo. No? So, tinanong natin, trinay natin, although bawal yung ambush interview dito sa setup. Okay. Okay. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Ma'am, confirm ka lang sa pagbisita niyo kay Sen. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Ma'am, kamusta kayo, ma'am? Ma'am, kamusta kayo, ma'am? Anong comment nyo na optics lang?
Medyo nagkakagulo lamang dito sa harap ng defense room to no? So tingnan lang natin. Okay, tingnan natin kasi dapat bawal mag-ambush interview dito, but we'll see kung kaya natin na okay. Sige, so hindi yung gagawin boss dito. Sige lang. Doon na. Doon na tayo. Sa may elevator tayo dito. Oh, so hindi ano no? Okay. Sige, okay. So, tingnan natin kung nagbibigay ng pahayag. Okay, nagkakagulo na. Sandali lang ha. So, hindi makapasok dito sa defense room. I think she came from the press briefing room. Itong si Vice President Duterte. And she's papasok siya na. Okay. So, yung pintuan na nakikita nyo sa kaliwa, yan yung defense holding room. So I think nagkakaroon ng problema sa pagpasok ng itong si Vice President Duterte. Alright, okay, nakapasok na. Okay, I think. Okay, so yun yung nangyari, no? So, okay, hold on. Glenda! Alright. Everyone, balik na tayo Alright. kasi nakapasok na si Bibi. Okay, so yung konting commotion, ang nangyari dyan ay galing sa press briefing room, no? Si Vice President Duterte. Tapos kakanto ka kasi para umasok ka sa holding room. So right now, si Vice President Duterte ay nasa holding room ng defense team at kung saan sabi ng kanyang abogado at mismo ni Vice President ay magpupulong sila sa pangalawang araw ng impeachment trial. Tinanong si Vice kung a-attend siya ng impeachment trial ng alas 2 yung schedule, no? Pero ang sabi niya ay sa meeting lamang siya dadalo. Pero tingnan natin kung hanggang anong oras mananatili itong si Vice President Duterte. But right now, yung nasa kaliwa na nakikita nyo, yun yung defense room na ngayon ay bantay sarado na ng Senate security. So, ganyan ang sitwasyon. May mga kwadra, may mga stanchions, no? Para as much as possible, kung kaya, ay ma-streamline yung mga media na sobrang dami na nakaabang. Okay. So, pasok lang tayo dun sa stanchion para hindi tayo So, nasa loob lang yun. Nasa loob lang sila. For the hearing room. Okay tayo? So, wait lang. Higpit yung seguridad dito. Today yung schedule, no, ng impeachment trial ay nasa Article 4 tayo syempre. Yung threats made against the President, the First Lady, and then the House Speaker. So, if matuloy, yung schedule will be 2 agents ng NBI. We'll see. Si Attorney Rene Co ng prosecution, kanina na-ambush interview siya. Sinabihan siya na darating si Vice today. Sabi niya maganda daw yun para maipaliwanag yung kanyang panig. No? We did try to ask si Vice kung handa siyang magbakbaka na hanggang dulo dito sa impeachment trial, but she declined to answer. Kaya dumiretso na siya dun sa press conference. So, ito yung sitwasyon dito. Mahigpit ang seguridad
understandably so. Dumating siya just a couple of minutes ago. No? Tingnan natin kung hanggang ilang oras or minuto siya dito sa Senate. So this is at the second floor ng Senate and dito lang yung same din ng session hall for the hearing later. So tingnan muna natin yung sitwasyon dito. Yes. Okay na ako. Okay, so yan muna ang mga pinakahuling sitwasyon, balita dito sa Senate. Dumating si Vice President Duterte para sa isang meeting kasama ang kanyang defense team at hindi pa masabi kung didiretso siya sa pag-attend ng ikalawang araw ng Senate Impeachment Court. Pero ang paunang sabi ng Vice Presidente ay para lamang siya makapagpulong sa kanyang mga abogado dito sa Senado. Alas 2, inaasahan magsisimula ang ikalawang araw ng pagdinig ng Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente. Ako si Joseph Morong ng GMA News. O, ano na? Ma'am, kamusta po? So, yes. Okay. Okay. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Ma'am, over. Ma'am, confirm na lang sa pagbisita niyo kay Senate. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Ma'am, kamusta kayo, ma'am? Galit siya, kamusta kayo, ma'am? Anong comment nyo na optics? She will not, in this bloodbath and bloodshed, I will be blessed. Minisipan niya sa attorney man. Salamat na. Salamat na kayo. I will not be blood. I will not in this bloodbath and bloodshed. In this bloodbath and bloodshed, I will not be blood. Again. Unbowed. Unbowed. Again. Bow as in bowed. In this bloodbath and bloodshed, I will be bloody. Ang sabi ng hindi nagdudugo ang ilong, ang inilala. Sorry po, Nay, pwede po one question po.
Oo. Thank you for that wonderful Thank you for that wonderful question. Thank you. Dapat mabilis ka lang. Send ko sa'yo, ina-upload ko lang yung video. Hindi ka na-aalis. Diyan ka. Yan yung holding area for the defense. Yung 16 na abogado. Yan yung holding area for counsel. Ito yung holding area for the media covering the defense. Basically the same. Basically the same questions na we raise in investigation, we investigate sa kanila. Galing na lang. Kasi sa mag-isang mga patawag in doon sa video, doon sa press Kita Glenda.
pero sinasabi ng kanyang mga abogado na bahagi po ito ng kanyang legal strategy. So, mga kapuso, nakabang pa rin po tayo rito at magbibigay pa tayo ng mga karagdagang balita. Unti-unti nagsisidatingan na yung mga dadalo sa impeachment trial. So kahapon din po mga kapuso ay sinabi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, hiniling niya na sana raw ay hilingin sa Sandigan Bayan na padaluhin sa impeachment trial court sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta. Dahil since nag-judge naman ang, kumbaga nag-desisyon ang presiding judge na gawing 16 o yung threshold for conviction is 16 votes na siyang 2/3 ng 24 senators ay sana raw papuntahin na lang, padaluhin na lang dahil otherwise kung hindi rin naman daw sila makakarating ay parang considered as ma-acquit din daw yung Vice President. Na ganito pong pahayag si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Although, ang sabi naman po ni Senator Judge Raffy Tulfo ay mag-monitor na lang daw sa TV. Alright, so marami pa pong mga preliminary legal issues na hindi pa po nare-resolba. At bahagi na po ito ng tatalakayin sa impeachment trial court, court, no? At again, mga kapuso, sa mga kaka-tune in lang po dito sa ating channel, ay narito na po sa Senado si Vice President Sara Duterte. 12:19 po natin siya nakita dito sa second floor at nagbigay siya ng maikling pahayag. At pagkatapos po nito ay agad siyang dumiretso dito sa Senator Tanyada Room. Alright, so ang situation ngayon mga kapuso ay patuloy pa rin pong nakaabang dito po sa Senator Tanyada Room, ang holding room ng defense, ang mga media dahil nandyan po sa loob ng kwartong yan si Vice President Sara Duterte. At inaabangan po natin kung siya po ay dadalo, haharap ba sa impeachment trial court. Nauna na pong sinabi ng kanyang mga abogado na bahagi ng kanilang legal strategy kung dadalo ba si Vice President Sara Duterte, pero hindi naman po required ang kanyang pagharap daw sa impeachment court sa ngayon. Ito po ay sinabi nila na padadaluhin lang ang Vice President pagkakailanganin na. Pero ngayon, ikalawang araw pa lang po ng impeachment trial ay nakita na po natin na humarap dito si Vice President Sara Duterte. May impormasyon po na nagsabi na hindi po siya dadalo, hindi po siya harap sa mismong impeachment trial. At naririto lamang po siya para makipag-usap, makipag-meeting sa kanyang defense team. So, at yan na nga po ang nangyayari no, sa mga sandali pong ito. Yan po ang ginagawa po ng Vice President sa loob ng kwarto pong ito. Itong holding room ng defense dito sa Tanyada Room. Alright. So, mga kapuso, again, sa araw po na ito, inaasahan pong haharap sa witness stand ang dalawang sinabina na ahente ng NBI. Meron din impormasyon na harap din po ang isa sa mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. So ngayon po makikita na rin po natin ang talagang pagsisimula na ng trial. Dahil kahapon, bagamat unang araw ng impeachment trial, ay puro procedural matters yung ating nasaksihan. Nakapag halal ng presiding judge, Senator Cheese Escudero,
12-8 ang boto. And other matters like yung contentious BIR box na pagdesisyonan na ibalik muna sa BIR at isasabina na lang kapag kinakailangan. At sabi ng prosekusyon, ipapasabina nila ito. Ang threshold for conviction ay na-desisyonan na rin. 16 votes ang kailangan para makonvict ang Vice Presidente. At ito ay 2/3 ng 24. Other contentious issues, merong sinasabi ang depensa na hindi po dapat payagan yung mga private prosecutors na sila yung mag-try. Pero ang sinasabi ang sabi ng depensa, nakakalito, it will be chaotic. It will lead to a chaotic proceeding. Pero ang sinasabi naman po ng prosekusyon, kailangan po ito dahil maraming mga complicated na mga issues like public finance, banking, na kailangan daw ng expertise ng mga abogado. So yan lamang ay ilan sa mga hinihintay na mabigyan ng solusyon. Of course, mga kapuso, kahapon nagsimula, so 1 day down, 91 days to go. Dahil ang hiniling ay 92 days for the entire impeachment trial. So patuloy pa rin tayong nakaabang dito. Bantay sarado po ang Senator Tañada room, ang holding room ng Defense Council. Mga defense councils, no? So, ito po, nakikita pa rin po ninyo yung sitwasyon dito sa Senado. Patuloy na nakaabang ang mga media. Alright. So, mga kapuso, magbabalik po tayo dito pa rin sa Senado for additional information. Again, para sa mga kaka-tune in lamang, ang sinabi po ng Vice Presidente, essentially, dito sa impeachment trial na ito, she may be bloodied, but she will remain unbowed. Ayan, mga kapuso, yan po ang pinakasariwang sitwasyon dito pa rin po sa Senado. Mariz Umali, GMA News.
Aligasyon na nakasaad sa ating articles of Kunti-kunti lang. Cellphone po, cellphone po. Ano yung sagot niya sa ibig niya na if judging by the person Bibigyan, konti lang. Bibigyan. with strategies. Pero tayo, ang kailangan evidence. Let's put this back on the evidence. Back on the answers. Dagdagan ko lang muna yung sinabi ni Kong Rene, no, na napakahalaga ngayong araw na ito dahil ito yung umpisa ng paglalatag ng ating mga ebidensya. Remember, ang trabaho, ang ating prosecution panel's constitutional duty is to present this evidence and make sure that there is clarity, maliwanag ang pagkakalatag nito, pati ang mga witnesses nang sa ganun, makamit natin yung sinasabi nating katotohanan. Yan ang napaka-importante for today's Today we subpoenaed already 2 witnesses from the NBI. It was announced yesterday in the court. So ngayon we expect that these 2 gentlemen will appear and deliver their testimony. The public is not interested in the status quo. The public is interested in her answer to the evidence. So sa atin, gusto natin, she appears at the trial properly, hindi lang mag-consult with the defense, pero harapin yung charges na yun, gaya ng sinabi niya, at syempre, gaya ng hinihingi ng tao pa. Ganun din ang ating pananaw. Napaka-importante na masagot itong mga allegations. Cellphone po, cellphone. Ito na yung pagkakataon. Gaya nga ng sinasabi, matagal na natin hinihintay ito. This has been the issue for the last 2 years, if I'm not mistaken. And this is the perfect time and opportunity for our Vice President to respond to these questions para mawala po yung mga haka-haka at yung mga chismis na kumakalat tungkol dito sa mga usapin ng impeachment. Thank you. May paalala kayo na tayo lang sa Sasaksak ko muna ang charger dyan. Dali mo yung traffic fire. Doon tayo. Makikigulo tayo dito. Yan na lang para anytime pag lumabas sa space. Okay. Sandali ba? Ako na. Ayan. Dito siya. Dito kay Kiro. Tol, pabukas na ilaw dyan. Hoy, Rod.
Hoy. Opo. Ay, painom ka. Hindi ka painom. Basta kaya. Dami kong pa Magkakonsult lang dapat sila chair sa inyo eh. Sige. Magkakonsult pa lang dapat eh kung anong mga... ano to? Sir, masyadong maraming tao ito. Ano po yun? Pwede bang idiretso na natin doon sa ano? Para lang hindi magulo yung video. Pwede bang mag-open statement? Game na ba? Just game na ba? Mag-game na. Inaayos lang po yung live saglit. Hingi po tayo ng Wait queue lang, wait lang. Wait lang po. Game na ba? Hello, testing. Okay naman. Kung baka po gusto nyo i-test. Hello? Okay. Sige, magandang... Magandang hapon po, July 7, 2026, ikalawang araw na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako po si PR Kanghel at nakatutok pa rin ang buong puwersa ng GMA News para sa aming special coverage, The Vice President on Trial. Mga kapuso, nakatakdang mag-press ko ngayon ang House Prosecution Panel at sisilipin po natin ang nagaganap doon ngayon live. Former Representative Ace Barbers na advisor and spokesperson din po sa House Panel of Prosecutors. Maikling update lang. Today ay araw ng ebidensya. Kung kahapon ay merong mga preliminaries na inayos ng dalawang panig, ngayong araw ang unang pagbabaybay natin ng mga witnesses, testimonies, and evidence for the articles of impeachment, and in particular the fourth article of impeachment, which is about the threats of VP Sara of death, of assassination to high-ranking government officials, no, and their families, so the president, the speaker or former speaker, and the first lady. So for us today, it is a time to strike a blow against impunity. Hindi natin hahayaang manggaling ang ganitong kultura, lalo na sa namumuno sa ating bansa. Threats to kill are not covered by the freedom of expression. This freedom is limited where the rights of others are threatened. Kaya hindi po valid exercise of freedom of expression ang threats sa right to life. We'd just like to clarify that. And the culture of impunity has no place in governance. We must not let it go unchecked by delaying the impeachment trial further. And VP Sara's threats to assassinate are unprecedented not only in our history, but in the status of governments
in the world today. It must not be normalized. Kahit pa at lalong-lalo kung sa simpleng mamamayan itong nakadirekta, dapat may accountability si VP Sara. And the bottom line is that the VP is an elected and accountable official, wala sa job description, ang mag-joke sa harap ng mga journalists na magpapatay ng tao. Hindi ito ang gusto nating ituro sa ating kabataan. So I now pass the mic for Ace Barbers, Kong Ace Barbers for his statement. Okay, thank you, Rene. Magandang hapon po at magandang tanghali pala sa ating mga kaibigan sa media at sa lahat po ng mga kababayan nating nanonood. Tama ang sinabi ni Attorney Rene that today is the day of the evidence. No? Papakita dito ang ating ebidensya na matagal na po nating hinihintay. Dito siguro magkakaroon ng pagkakataon na makita ng ating taong bayan kung ano ang kahalagahan no nung grave threats na nangyari dito na ginawa ng ating pangalawang pangulo. I am also in support of the statement made by Congresswoman Rene na ang paglalatag po ng ebidensya ay isang napaka-importante at napakahalagang aspeto ng ating paglilitis. At dito dapat nakasubaybay ang ating mga kababayan dahil ito pong paglalatag ng mga ebidensya at paghahanay ng ating mga witnesses ay paraan para mapatunayan o maipalabas natin ang katotohanan sa likod ng usapin ng grave threats o itong sinasabi nating betrayal of public trust. Napakahalaga na makilahok ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagnood at pag-participate in all social media platforms tungkol dito sa usaping ito. And we encourage everybody, no, lahat ng ating mga kababayan na kung maaari ay kayo po ay magpahayag ng inyong opinion after nating makita ang ebidensyang ilalatag ng prosecution. To the two spokespersons, your reaction to Vice President Duterte's statement earlier that in this bloodbath and bloodshedding, she will be bloody but unbound. So si Congresswoman Rene has a good point that she raised earlier. So the public is not interested in that status update. The public is interested in evidence. The public is interested in her answers to the long-standing questions 2 years nang tinatanong ng taong bayan. Sana po, inaasahan din natin na andito po si VP Sara Duterte para po sagutin ang mga tanong na ito, humarap sa paglilitis, sa hearing mamaya, at kasama din po noon, no, hindi na po ma-confuse yung publiko doon sa matagal na nating tinatanong kay VP Sara. And siguro sa akin, we heard that she will be here to confer with her team today. We just like to say that judging by the performance of the defense team yesterday, I too would like to confer with my team. So we'll see kung ano pong maging results ng consultation today. But the House has been long ready para depensahan at i-argue yung mga articles of impeachment. Yeah, dagdagan ko lang no na yung attendance of the Vice President is not accountability. No, hindi po ito yung ang accountability po ay lalabas kapag nasagot no itong mga alegasyon na o mga paratang na isinaad doon sa ating articles of impeachment. And this is, again, no, I'd like to emphasize that this is the perfect time for the Vice President to answer all these allegations. This is the perfect timing and the perfect forum for all these issues to be answered. Siguro, dagdag ko na lang, though we missed her yesterday, we hope and we're still opening to VP Sara that she's here every day for the rest of the trial until matapos po yung hearing dates. Hello. Sir, question po. Sorry. Sir, may, on the statement lang po of the Vice President, she mentioned about being bloodied and that being unbound at the end of this. Do you see her as the victim in this process? I think that phrase was taken from the Invictus, kung di ako nagkakamali, no? And of course,
it's her right to issue that kind of a statement. Perhaps that's the way she feels, no? Pero again, it will not be an answer to all the allegations being thrown at her. So ngayon, ang pagkakataon, pag nandyan ang ebidensya, tingnan ang ebidensya, suriin ang ebidensya, pakinggan natin itong ebidensya at dyan ho ang magiging basihan ng ating mga hukom o ng ating mga senator judges pagdating ng panahon. Dadagdag lang din po. Para po malinaw, ang biktima dito ay ang taong bayan. Ang biktima ay ang mga hindi nabigyan ng sapat na serbisyo, sana nabigyan ng mas maraming classrooms, ng scholarships, ng serbisyong pang-edukasyon, o kaya naman pang-kalusugan, na sana napunta doon ang pera, but instead it went to the confidential and intelligence funds. Up until now, hindi pa rin nasasagot kung nasaan siya. Up until now, hindi natin na-account for kung bakit may unexplained wealth in the billions na lumabas-pasok sa accounts ni VP Sara. And we're here today and magpo-proceed to hanggang matapos para malaman at syempre magbigay hustisya sa mga biktima na ang taong bayan. So, bagamat yun, mas nasa tail end pa ng procedures, no, or sa yung unexplained wealth today, ang gusto natin maharap, wala na pong kultura ng karahasan dapat sa pamamahala. Yung follow-up lang regarding to sa sinabi mo na kung ikaw rin si VP Sara, gusto rin mong kausapin ng mga abogado na dahil sa performance kahapon, hindi nyo palpak yung performance kahapon ng mga abogado? Or parang natalo sila dun sa araw na yun? Two things ang nanote natin sa opening statement ng defense. One, wala pong full stop claim that VP Sara is innocent. Yun ang hinahanap natin sa kahit anong opening statement ng ating defense. No? At ikalawa, hindi rin po in-address yung article of impeachment on the death threats. Na yun po ang sasalang today. So, sa atin na unang sasalang yung napakabigat na press conference na yon, glaring na pagkukulang yung naging opening statement ng defense, and baka nga wise for VP Sara to confer with the defense team today on that matter. Ma'am, you said ang biktima dito ay taong bayan. Bali, are you saying na nagpapabisita? Again? Sabi niya kasi kanina, ang biktima rito ay yung taong bayan. So, dun sa statement niya po ba, are you saying na parang nagpapabisita po sila? To clarify, ang sinabi po ni Kong Ace ay it could be a reference to the Invictus. But sa atin, in response to the question, kung meron mang biktima dito sa sitwasyon, ito po ay ang mamamayan na hanggang ngayon ay nagtatanong kung nasan yung pera na ginasta sa confidential and intelligence funds at parang ginost. Kasi it's been years and up until now, we don't have a response. We hope that this trial is the avenue for that response. It appears na pag-meet lang si VP sa kanyang counsel, pero hindi po siya dadalo sa dadalo sa trial. Ano po yung may imply nito, especially kung ang gagawin po niya, kunwari lang pupunta po siya dito lagi, pero hindi siya dadalo sa trial but to meet with her counsel? Well, bilang counsel ng ating pangalawang Pangulo, karapatan niya na pasyalan, kausapin, kamustahin, at of course, moral booster din no, sa kanyang team. But that will not answer any of the allegations being thrown at her. Ang importante nga, kaya nga nakafocus tayo ngayong araw na ito, itong day 2 ay trial na mismo na kung saan ay meron na pong mga testimonya na manggagaling sa ating mga witnesses. And this is very important kasi dito na ho nag-uumpisa yung pagpapalabas ng katotohanan. And there will be a series of witnesses that will come out and substantiate yung claims doon sa nakasaad o nakasulat dito sa articles of impeachment na ito. Itong article number 4, no? Number 4. So, yes, karapatan po niya yan. Gaya din po ng ating prosecution panel na maya't maya ay kinakausap natin at binibigyan natin ng moral booster nang sa ganun maging inspired din sila, no? And this is now getting to be
inspirational, so to speak, no? Nakikita natin yung ating dalawang panig, no? Ay talagang nag-aaral, pinaghahandaan, at ang maganda nito, doon na nagtatagisan ng kanilang mga talino pagdating na ng trial. That's why, one big major development from yesterday is the fact that umpisa na ang trial. Natuloy ang paglilitis. Yun ang pinaka-importante. Siguro dagdag ko lang din po. Baka mabitin yung mamamayan na makita araw-araw si VP na dumadalo pero hindi po makita siya during the trial proper. But nonetheless, that is her right. And what matters right now is the evidence. And we'd like continuously na matanong, asan po ba yung counter-evidence, asan po yung counter-narrative ni VP Sara doon sa articles of impeachment. Yun po kasi yung finlag natin, nakita natin na kulang doon sa pre-trial submissions or even yung petitions at the Supreme Court level from VP Sara. No? Continuously, it is about technicalities and not the evidence. Para sa atin, kailangan po ng mamamayan marinig ang ebidensya, makita ito, at pati na rin ang sagot, ang depensa ni VP beyond technicalities. So yun po yung makakapagbigay kapayapaan sa ating lahat, makakapagbigay closure para po hindi na hanging question sa atin kung saan napunta yung pera na to, and even kung ano pong pamumuno at klase ng pamumuno yung may pananakot sa ibang tao. Last question na lang po. Today, in-expect po ba na uulit-ulitin yung video na nag-viral nga po na yung kanyang di umano'y pagbabanta sa Pangulo? And tingin niyo po ba mas makabubuti, total nandito na rin po si VP Sara, kung siya na po mismo yung magpaliwanag ng video po na yun, at ba't niya po nasabi yan? The video must be shown so that it can be established to be part of the record of the impeachment trial process. So kung ano man po yung kailangang ipakita para ma-admit siya into evidence, yun po yung gagawin ng impeachment court and yung dalawang panig ngayong araw. So gusto rin natin marinig yung testimony ng NBI agents na kung babasahin lang natin sa House Committee on Justice, can testify as to the authenticity of that video. So yun po yung kailangan nating makita, ano yung pag-authenticate nito, and of course, anong ibig sabihin nito sa articles of impeachment at yung arguments doon. Itong impeachment process na ito is not about a personality. It's not even about the Vice President. It is about the constitutional process and the accountability mechanism na nakasaad sa ating saligang batas. Ito ay dapat mapaliwanag, maintindihan ng ating mga kababayan. Na hindi ito politika. Wala pong politika dito. This is just the process where the Constitution mandates the lower house to initiate the impeachment process and mandates the Senate to render a judgment after a trial. So ito ay nakita natin buhay na buhay, no? Nakikita natin na gumagana itong prosesong ito na nakasaad sa ating saligang batas. Kaya dapat tayo ay maging participant, no, sa success nitong prosesong ito. Sir, good afternoon. Ann Soberano po of Bombo Radio. Sir, sinasabi kanina na posibleng ilabas yung video na nagbabanta si VP Sara. Today po ba haharap sa impeachment court ang dalawang agent ng NBI? Yung video na to, which is not only public record but easily accessible to the net, nonetheless ay kailangang baybayin para mapasok sa record ng impeachment court. So maaasahan siguro natin na makita yung ilang bahagi nito o kung ano mang kailangan ng impeachment court para ma-admit ito into evidence. So meron din tayong ino-observe as per the rules of the Senate Impeachment Court na may one witness per day. So bagamat may dalawang nasabpina na, isa lang po yung sasalang today, maasahan natin na yung isa pa ay sasalang bukas. Sila rin ang magpapatunay, no, na itong mga videos na ino-offer as evidence dito sa impeachment court ay hindi spliced, hindi manipulated, wala hong
technical na ginawa o pagmamaniubra dito sa ebidensyang ito. And this is very material. Kasi itong video ito ay nagpapakita na merong ginawang threats, no? O merong ginawang binitawan na mga salita na hindi karapat-dapat, no? That is also a violation of our certain laws. So ito ang isa sa mga ebidensyang tinutulak ng prosecution panel. Sir, for the record, ilang witnesses po ang ipipresenta ngayong araw ng prosecution? Well, supposedly one, dahil nga po sa one witness per day rule. Pero kung babalikan natin bukas, may dalawa ng nasabina. Inaasahan natin na sila po yung unang sasalang this Tuesday, today, and Wednesday. At siguro abangan na lang po natin yung trial mismo para po makita kung sino yung sasalang today. Tsaka dagdagan ko lang din na dalawa itong sinabina today, no? Kung meron naman sigurong oras, no, after matapos yung isa, with of course the permission of the court, kung papayagan na meron pang isa na pwedeng maisalang as a witness, siguro palagay ko magiging flexible naman. I hope, no? I hope that they become flexible if there will be enough time, no, to present this other witness. Kasi isang nga lang po ang napayagan. Okay, on that note, thank you very much. Meron pang schedule si Kong Rene. Pasensya na muna. Okay, good na po. Thank you. Mga kapuso, yan po ang isinagawang press conference ng House Prosecution Panel kung saan iginiit po nila na ngayong araw na ito ay ang una nilang ipipresenta ay unang tatalakayin ay yung Article 4 sa impeachment trial. Ito po yung tumatalakay sa grave threat at ito po yung sinasabi nila na ang inaasahan nila ay magkakaroon sila ng testigo para patotohanan ang video na inilabas noon ni Vice President Sara Duterte kung saan siya po ay naglabas ng babala at nagsabing gusto niya sana papatayin, no, ang Pangulo, First Lady at Sinoy House Speaker Martin Romualdez at sinabi niyang may kinontrata siyang papatayin sila kung siya daw ay papatayin. So yan po ang iginiit nila. Sabi rin po nila na ang hiling po nila, no, sana ay talagang busisiin ang ebidensyang kanilang ipipresenta sa araw na ito at yun ang kanilang inaasahan. At umaasa rin sila na papasok mismo at mag-a-appear, no, sa impeachment court si Vice President Sara Duterte na kanina po ay dumating, no, sa Senado at nagbigay ng isang pahayag lamang sa kanyang sa mga mamamahayag na nakaabang sa kanya. At pasado alas 12 po yan ng tanghali nang dumating siya sa Senado. Si Vice President Sara Duterte ay dumating at naroon daw para makipagpulong sa kanyang mga abogado. Ayon kay Attorney Michael Poa, na miyembro ng defense team ng Vice Presidente, matagal nang nakatakda ang pulong. Pero hindi raw dadalo ang Vice Presidente sa impeachment trial ngayong araw. Nagbigay ng pahayag si Vice President Duterte pero hindi na sumagot ng mga tanong sa payo ng kanyang mga abogado. Pakinggan po natin. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. At ngayon po makibalita tayo kay Joseph Moro mula sa Senado. Joseph, magandang hapon sa iyo. Hi Pia, Day 2 tayo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at nandito pa rin tayo sa hallway sa labas lamang ng defense team na kwarto. Okay, just as an outlook advancer, kinonfirm nitong si prosecutor congressman at saka lead advisor ng prosecution team na si Congressman Ace Robert Barbers na dalawang testigo galing sa National Bureau of Investigation ang ihaharap nila sa ikalawang araw ng pagdinig ng Senate Impeachment Court sa impeachment laban kay Vice President Duterte. Ito ay sila Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng NBI, at si John Mark Calilong, Senior Agent
ng National Bureau of Investigation. Expected na sila yung testigo ng prosecution tungkol dun sa video ng press conference itong si Vice President Duterte noong November 23, 2024 kung saan sinabi allegedly ng pangalawang Pangulo yung kanyang pagbabanta laban sa Pangulo, sa First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kung kakayanin, yung pangatlong witness ng prosecution ay itong si Captain Belinda Bello, Executive Director, Legislative Security Bureau. So ang kailangan nating abangan, Pia, Article 4, yan yung assassination threat at saka inciting to sedition against the government. So kung ang pagbabasehan natin ay yung naging articles of impeachment, ang sinasabi ng prosecution dyan ay may pattern itong si Vice President Duterte ng pananalita laban sa Pangulo at sa gobyerno. At kahapon ang sabi nitong si lead prosecutor Jervil Luistro, yung Article 4 strikes at the heart of constitutional order kasi ay tinitira yung head of government na itong si President Bongbong Marcos. Pero ang tugon naman ng kampo ni Vice President Duterte sa kanilang answer na isinumite sa Senate Impeachment Court, yan po ay freedom of expression lamang. Yan ay constitutional right ni Vice President Duterte para magpahayag ng kanyang disgusto sa pagpapalakad ng Marcos administration. Ayon din sa answer niya sa Senate Impeachment Court, wala namang napatunayan, walang pruweba ang prosecution na nagkontrata nga o nangontrata nga si Vice President Duterte ng isang assassin para laban kay Pangulong Marcos at dalawang iba pa. So yan yung focus, magpipresenta yung prosecution and then magkakaroon ng pagkakataon, Pia, as you know, na magkaroon ng cross-examination itong defense para naman matest yung credibility ng testigo. So I think yung prosecution naghahanda na sila dito, nasa kaliwa lang natin siya. So Pia, outlook natin, Article 4, 2 witnesses, NBI, kung kakayanin, kung mabilis lang, baka magtatlo tayo, but that's our outlook. Just on the comment nitong si lead prosecutor Jervil Luistro, kasi sinabi ni Vice President Duterte dito na bagaman nandito siya sa Senate para makipagpulong sa kanyang mga abogado, ay hindi siya a-attend sa ikalawang araw. Ang tugon dyan nitong si Congressman Luistro ay constitutional duty niya na humarap dito sa Senate Impeachment Court. Bagaman, prerogative and according to the hearing yesterday, pinapayagan naman ng rules ng mga counsel na lamang ng Vice Presidente ang humarap on her behalf. But doon sa interview natin kay Attorney Paua kahapon, depende sa magiging daloy ng pagdinig sa mga susunod na araw. Kung kailangang ilabas itong si Vice President Duterte sa trial, ay pwede nilang abusuhan, pero depende pa rin yan sa kanyang magiging desisyon, Pia. Joseph, so sa mga sandaling ito ba, si Vice President Sara Duterte ay nariyan pa rin sa Senado at alam ba natin kung siya ba ay magmo-monitor ng proceedings from the Senate itself? Okay, may bine-verify pa lang tayo na impormasyon na maaaring nakalabas na itong si Vice President Duterte, but we're waiting for official sources kung kumpirmado nga na... Sir, nakalabas na? Okay. So sinabi ng OSAA na nakalabas na itong si Vice President Duterte dito sa defense room, no? So wala na siya dito sa Senate kasi mag-alas 2 na rin naman, no? So kailangan maghanda ng defense panel para sa pagpasok sa Senate Impeachment Court. What's your second question? I can't quite remember it. Actually, yun pa lang yung tanong ko, no, kung magmo-monitor siya sana from the Senate, but sabi mo nga, nakalabas na siya ng Senate. Pero, may monitor. isa pa. Oo. Pero Joseph, panghuli na lang, pahabol na lang. Kasi kahapon parang hindi pa malinaw, no, kung dalawang miyembro ba ng depensa ang papayagan for cross-examination. Mas malinaw na ba ngayon? Alam na ba natin kung ilan sa kanila ang pwedeng mag-cross-examine? Kahapon ang pinag-usapan ay kasi ang may issue naman kasi dyan, Pia, ay yung public prosecutor at saka
private prosecutor, no? So parang ang issue diyan is sino bang magli-lead ng presentation. So dapat public prosecutor 'yan kasi sila naman yung nag-ain, and yung private prosecutors are there only to advise and to help administratively. So ang napag-usapan kahapon, ang lead would be on the side of the prosecution, dapat public prosecutor. Ang magsasalita, makikita natin magsasalita, maglalawas ng ebidensya, assist na lang yung private prosecutor. On the part of the defense, Pia, hindi naman nagkaroon, sa mga na-cover natin na impeachment, ang kailangan mo lang naman dyan, isang lead na defense lawyer. Dati nun kay si Justice Cuevas, no? At meron lang mga lalapit doon sa testigo para magbigay ng mga documents. But basically, isa lang yung nag-lead on the part of the defense sa cross-examination. Hindi pwedeng lahat na lang ay nagtatanong doon sa testigo. Halimbawa ng prosecution kasi medyo magulo yun. So isang lead for both prosecution and defense, Pia. Alright, Joseph, maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. At ngayon po kuha tayo ng update mula naman kay Tina Panganiban Perez. Tina, anong latest? Yes, Pia, may pasaring ang isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel kay Vice President Sara Duterte sa sinabi ng bise na sa bloodbath at bludgeoning na parating, siya ay magiging bloodied o duguan pero unbowed o mananatiling matatag. Sabi ni House Impeachment Prosecutor Representative Terry Ridon, sa bise, welcome to the bloodbath. Pero hindi raw pwedeng idaan sa proxy ang bloodbath. Kailangan daw dumalo sa impeachment trial ang bise at harapin ang katotohanan. Yan din ang sinabi ni na impeachment spokespersons Representative Reneco at dating Representative Robert Ace Barbers. Ibaan nila ang pagpunta sa Senado para makipagpulong sa abogado na siyang pakay ng bise sa pagharap sa impeachment trial. Sana raw humarap sa impeachment court ang bise para sagutin ang mga alegasyon dahil ito ang hinihintay ng taong bayan. Kung si Corrao, si VP Duterte, talagang makikipagpulong daw siya sa kanyang defense team dahil kahapon sa opening statement ng Lead Defense Counsel na si Attorney Sheila Sison, wala raw pahayag na inosente o walang sala ang bise sa mga alegasyon. Sabi ni Ko, handa raw ang prosekusyon na simula ng pagpresenta ng ebidensya mamaya para sa article of impeachment tungkol sa banta ng bise kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Inaasahang ipapakitaan niya ang viral video ng bise. Dalawa ang pinasabpina ng House Prosecution Panel para i-authenticate ang video pero hindi dinetalya ni Ko kung sino sa kanila ang ihaharap base sa one witness per day rule. Pia? Tina, ikinagulat ba ng prosekusyon ang pagdating ni Vice President Sara Duterte sa Senado? Well, wala silang impormasyon na dadating ang bise at pero parang hindi naman ganun kagulat, Pia, no? Nag-react lang sila na kung pupunta dito yung vice-presidente para makipagpulong sa kanyang abogado, sana idiretso na niya sa pagharap sa impeachment court mamayang hapon, Pia. Alright, Tina, alam naman natin no, na syempre ngayong araw ay ang unang pagsalang ng mga testigo. So maraming inaasahan na argumentong ipipresenta at alam rin natin yung interes ng publiko. Yung tanong ko sa iyo sana, Tina, is kasi alam natin na yung mga miyembro ng pribadong sektor, no, yung publiko, maaari ring manood ng live from the gallery via QR code. Meron ko bang nakikita, Tina, na yung mga talagang nag-request na manood mula mismo sa gallery? Pia, malayo kasi yung pwesto natin doon sa session hall, doon gagawin, o doon po pwesto yung mga manonood sa impeachment trial mamaya. Pero tama ka, bago kasi makapasok dito sa Senado, kahit tayong mga magko-cover, kailangan din tayong kumuha ng ating sariling QR code mula rito sa Senate bilang bahagi nung napakahigpit na seguridad na kanilang ipinatutupad. May mga slots naman para sa mga ordinaryong mamamayan na Pia, pero napakalimitado lang nito. Hindi natin matiyak kung ilan yung slots for today, pero bago papasukin yung mga manonood sa gallery na ordinaryong mamamayan, kailangan ipakita nila na meron silang QR code na ibinigay ng Senado matapos silang mag-register, Pia.